Alright, ito na yung ating Rusiflex 125i after 4 months. Apat na buwan na ito. Ay, 5 months pala, sorry. So, Rusiflex 125i, 5 months na ginagamit. Ayan ang itsura ng ating Rusiflex. Very good condition pa rin. Wala pa rin problema. Yan guys, oh. Pagkaalaga natin yan guys. Wala yan kasira-sira. Malinis. Alaga din natin yan sa punas. Yan, alaga sa ligo. Alright, ito yung ating top box. Ito pala guys, nabili ko lang to sa Shopee. 1,000 plus lang ito, nasa 1,500 presyo. Yan, nakita nyo mayroong sintra dito. Nabasag kasi ito kasi nasagi to. Nasagi ng kasunod. Yan. Plastic lang kasi yan guys. At yung bracket pala nito, ito ay pang Rosy Passion. Fit naman siya dyan. Saktong-sakto naman sa kanya. Yan. Tapos yung upuan pala natin, nilagyan natin ng net. Nabibili lang ito sa Shopee. 3D mesh yata mo ito. 3D seat cover. Ganun. Yan. Bali na paggawa para natin dito ay yung kanyang gulong. Yan, kasi unang bilhin nyo nitong Rusiflex guys, wala kasi itong, hindi kasi ito tubeless. May tube to sa loob. So, ginawa ko, pinatubeless ko lang. Yan, so pinatubeless na natin yan. Tapos itong pito niya, ayan, binibili rin yan, separate din yan. Sa akin, binili ko sa Shopee, yan yung pito. So, dalawa, kasi para dun sa front wheel yung isa. Yan, para dyan yung isa. Yan. Tapos, tinanggal lang yung interior nito guys. Tapos yan na mismo, yung lumang gulong lang din ang ginagawang tubeless. So yan lang yung pinagawa natin dyan. Tapos dito sa harap, ganun din. Ganun pa rin yan. Wala pa tayong binabago kahit yung kanyang preno. Kasi hindi man ako masyadong piga ng preno. Yun yung mabilis makapag pudpud sa preno. Ito, nilagyan ko lang to ng sticker. Nabibili naman niya sa Mr. DIY. Ayan. Ayan yung kanyang ilaw. O natin yung kanyang signal. Natin yung kanyang signal. Yan yung kanyang left. Yan, may ilaw. Right. Tapos gitna, patay. Yan, so left and right on natin. Ayan. Yan yung kanyang hazard mode. Udo pala natin. Yan, kita niyo naman yung udo niya. Naka 1,877. Takpan natin para bumaba. Ayan. May sensor kasi to siya guys sa yan. Kapag nadidetect ng sensor na yan, napapansin nyo, lumalakas yung ilaw niya kapag may araw, pero pag gabi humihina yung ilaw niya. So, hindi ganong kita sa camera. Yan, lumalakas yung ilaw, yung mga LED niya. May sensor, ito yata yung sensor niya, or sama yung sensor. Basta dito banda. Napapansin nyo lang kapag kayong may hawak guys. Hindi ko alam kung halata sa camera. Maganda to kasi kapag malakas ang sinag ng araw, lumalakas yung kanyang LED, yung mga ilaw niya dito sa lahat. Tapos pag gabi, humihina din ito. Kaya yan, pag tinatakpan ko yung sensor, humihina siya ng konti. Yan, may sensor yan. Tapos ito naman yung kanyang kill switch. Yan, kill switch. Tapos ilaw syempre. Patay ng ilaw at pag on. Busina, ay ignition. Push start pala yan, push start. Ayan, ating Rusiflex 125i. Ayan angas, napakaganda pa rin. Bari ang layo na pala na narating nito guys. Nakapunta na to ng Norsagaray. Nakapunta na to ng Norsagaray, Bulacan. Tapos dinala ko pa to ng Cavite sa may Tansa, malapit na sa Naik. Tapos ginala pa to, inakyat pa to ng Tagaytay. Sinubukan talaga namin iakyat to sa Tagaytay guys. By the way, ang capacity pala nito nakalagay sa manual is 150 kg limit. So 150 kg ang limit niya. Kami, ang nakaangkas, lagpas kami sa 150 kasi yung angkas ko is 84
kilogram. Tapos ako naman nasa 70 plus, sa 74, 75. Ganun naman ang kilo ko. So lagpas kami sa kanyang capacity na 150 kilogram. Pero nung inakyat ko to ng Tagaytay, yung from Batangas to Tagaytay, kaakyat naman siya, pero talagang mararamdaman mo na parang medyo galit na galit talaga yung makina niya. Galit siya, pero nakakaakyat siya kahit pa paano. Tapos lagpas pa ng limit yung sumasakay sa kanya. So yun, very goods talaga yung makina nito. Performance nito napakaganda din. Yan guys, ano pa ba ang gusto kong sabihin sa iyo? About naman pala sa issues guys, no? So yung issues na sinasabi nila, yung kapag na-shoot ito sa sa butas, lumalagotok, may tumutunog na lagotok. Kaya tayo, on natin yung ilaw. On natin yung ilaw. Dito kasi yun guys, ito yung naglalagotok ng sinasabi nila. Off natin signal. Ayan, ito. Kung nakikita nyo to, focus natin. Ayan. Ito yun. Ito napupudpod, kita nyo napupudpod siya. Ito yung tumatama, I guess, dito yata. Ayan. Dito siya tumatama. Meron sa ilalim nito may makakapaka na parang napudpod din dito. Ayan. Tumatama kasi yan siya dito. Ito. Tumatama to dito kapag nalubak or kasi nga napupudpod siya eh. So yun yung tumutunog. Pero para sa akin hindi ko naman siya iniisip na issue kasi kumbaga parang pinapaalala sa iyo ng motor na wag mo ko i-shoot sa lubak. So parang ganun yung dating niya kapag tumutunog siya pag na-shoot siya sa lubak. Which is recommended naman talaga na hindi siya dapat i-shoot sa lubak kasi siyempre masisira yung motor mo kapag lagi mong sinushoot sa lubak, di ba? Lahat ng motor nasisira pag lagi mong sinushoot sa mga butas-butas o sa mga kalsada na hindi maganda. So yan, so paalala niya yun na huwag siya i-shoot sa lubak para sa akin. And so far, napakaganda ng performance guys, napakamura, napakaganda ng performance. Service ko araw-araw to. Hindi ako kailanman pinahiya sa arangkada nito guys pagdating sa overtaken. Bali pala maximum speed ko nito nung nagbataan kami. Meron akong angkas, lagpas kami sa capacity, tumakbo kami ng 80 km/h. Yun yung pinakamabilis naming biyahe. Tapos ilang beses din to na-shoot nga sa butas. Akala ko nga bibigay yung bearing dito sa harapan kasi na-shoot kami. Napakalaking butas talaga na-shoot kami. Hindi naman siya nagka-problema hanggang ngayon. Ewan ko kung magpapalit ako ng bearing na yan. Kapag siguro umuga na yan. Pero ngayon wala pa siyang uga. After 5 months na gamitan. Yun guys, no? So sa mga nagbabalak na bumili ng Rusiflex at na nagdadalawang isip pa, di wag na kayong bumili kung nagdadalawang isip kayo. Huwag na kayong bumili pag nagdadalawang isip kayo. Pero kung gusto nyo ng murang motor, maganda, maasahan, nang walang pagdadalawang isip, ay bumili kayo ng Rusiflex. Ayan guys, oh. Yan, so recommended pa rin naman. Yeah, very recommended talaga na bumili ka ng Rusiflex kapag gusto mo ng mura at magandang motor. Ayan. Isa pa pala sa mga problema ko dito guys, no, sa Rusiflex, pahabol ko lang. Yung mga laging nagtatanong. Pag nakikita nila to, drive ko, nagtatanong lagi yung mga tao kung magkano ba yan. Ganon yung mga So, puro tanong. Yung problema ko dyan sa motor na yan guys. Daming nagtatanong. So, yun lang guys, no? So, sana nasagot ko yung mga tanong nyo sa comment section. At kung mayroon pa kayong tanong nyo lang dyan. Sasagutin natin lahat yan. And goodbye!